Welcome to our daily vlog! Good morning! And ito na si Hotdog. Ayun. Hello! Hello ka sa kanila. Suot ko na naman yung pantulog kong sira dito. Ayan. Sergio! Hello ka? Hello! Hey! Hey Hotdog! Good morning po sa inyo! Ay, meron siya. Good morning! Inagaya ko ni Tito Al. Ayan. Nag-crave ako sa itlog na maalat. Na may tomato. Na may sibuyas. Yay! Nanave ko kasi. Ayan. Buti na lang safe na kauwi sila Kuya Giamay, si Smith, Shaylee, and Marjorie kagabi. Ayan, buti na lang. And kasi, di ba, uminom kami ng tequila. Kaya, yun lang. And, thank you pala sa mga nag-congratulate sa amin. Sa mga, sa mga natutuwa para sa life namin. And sa mga nag-dislike naman na hindi natutuwa sa buhay namin. Thank you rin. And, basta thank you sa mga nag-like and nag-comment na nag-congratulate sa amin. Super, super, thank you! Ayan. Yes, ma. Mabayad pa rin siya ng mga business. Sarap. Ayan, meron na naman kami. Ano ito, ma? Tortang hipon na maliliit. Bangus. Yan si mama. Good morning ka, ma. Morning. Ayan. Ito, nakabantay ang mga dogs. Ma? Nagiligpit na si Heinz lang. Doon kami natutulog sa sa kwarto nila mama. Kasi yung room namin na isa dito sa yung room namin dito sa kabila, si Tito Al natutulog. Kasi hindi pa umalis si Tito Al. Pero kapag umalis si Tito Al, ayusin na yung kwarto namin. Doon na kami matutulog. Dito, kasi medyo masikip yung namin, sofa bed namin. Ay, palikot ako matulog. Naman ako. Ay, sinisipulan naman ako. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, Monday na naman. Ang bilis-bilis sa araw. I'm so excited. And allergies. Meron naman ako. Baka hindi talaga ako hiyang sa tequila, guys, no? Ayan, no? Yuck. Ito pala ginawa ko. Sibuyas, kamatis, tsaka itlog na maalat. Ma, dito palagay ka dito. Bigay dito na. So, gift sa amin. Ganda. Laki. Para sa bagong bahay. Yes, di ba may hagdan? Paul, di ba may hagdan ng pera sa akin? Sabihin mo. Ta Arlene. Dito si Ta Arlene. Ano ba, lagi ako nakahubad? Uy, may hagdan. Gwapo ka. Ayan, uwi na kami ngayon. And, may allergies ako. Grabe, super allergies ako. Hindi. Ayan. Grabe, super allergy ako. And namumula talaga lahat ng alak ko. Ayan, Akira! Bye-bye! Ay, wait lang! Sinyalas ko! Ha? Yung Eurotel pa to. Munti ka pang makalimutan yung footwear ko. Kakwa! Kakwa! Ganda. Tama sa akin, laki niyan eh. Ganda. Dito kami ngayon sa Cebuana Lower kasi kumukuha kami ng insurance sa kotse. 610 lang. Ayan o. So, bahay na kami. Nga pala, meron kaming prayer and fasting sa church. Ano pala yun? Fasting. So, kung di mo naman kayang sobrang wala kang kakainin, may choice ka naman. Water, fruits, ganyan. So, ngayon gagawin namin, kami magpa-fasting din kami from tomorrow hanggang Friday. Gagawin namin, no rice muna, no? Pero tayo ngayon ng fruits. Oo nga hindi kami mag-heavy meals, no? Like, fruits, water lang kami. O kaya ako kasi hindi ako pwedeng magutom. Dahil masakit yung tiyan ko. Pero ang gagawin ko, mag-oats na lang ako. Or pag lunch, instead na rice, mag-noodles ako. Ganyan. Naman ganito na lang. Ito lang gawin natin. Dami kong tupiin. Huwag na tayo mag-rice. Magtinapay na lang tayo. Tinapay na lang. Oo.
Sarap pa rin yung hame. Pero okay, at least, yun nga Once a day. Hindi, yun nga yung choice mo eh. No rice. Kung ayaw, no rice na lang. Edi, huwag tayo magkain. Kaya ulam, papakala ng ulam. Kaya nuggets sa pakla. And then, magpe-pray kami before matulog, bago siya umalas, ganyan. Kagabi pinag-pray ko siya, hindi niya alam. Hindi ko mo narinig. Inano ko siya, nilay hands ko siya. Ano sabi mo? Pinag-pray ko lang. Ano sabi mo? Sana makatulog ka ng maayos. Bigyan ka ng wisdom. Lagi. Safe ka sa work. Ganon. Hindi ko mo narinig. Tulog na tulog ka na. No. Pag nagpe-pray kayo, wag yung sanayin na silent yung prayer niyo. Parang hanggang sa makatulog na kayo. Minsan ganun eh. Bukas na daw yung amen. Dapat, i-ano nyo. And yun yung pa-practice namin ngayon na lalo na kapag off niya, sabay kaming matulog, sabay kami magpe-pray. Yun yung bagong namin ngayon. Yung gagawin namin. Hanggang 8 pa yan, yung bread natin. Mag-aayos muna ako. Bigla ako lalong napagod nung nalaman ko na marami akong tupiin. Tsaka yung allergies ko. Ewan ko, siguro dapat 2 Claritin palagi yung iniinom ko. Kasi parang hindi enough yung isa. Sobrang pula niya pa rin. Ayan. Teka lang, papalit lang ako ng chinelas. Yun nga, may nagsabi pala sa akin na about sa mga sapatos, pag mainit pala, nagkakaganon. Bibili ako ng box ng Tsaka yung sinasabi sa akin yung nag-comment, nag-PM sa akin na yung mga ibang mga footwear ko, lalagay ko sa box para hindi siya, na masisira. Sige guys, hindi pa pala kami nakakuha ng TPL insurance kasi offline daw sa buong Cebuana. Try daw namin bukas. Ngayon, may nakuha si Heinz na na parang newspaper siya na free sa Cebuana about sa mga pag-iipon. Ito guys, ito na po ako sa Cebuana. Free lang siya. You might want to go Cebuana. ahead and check it out. Ipon-ipon din pag may time. Yes. And then, makita mo yung pictures dun sa loob. Yan. And then, the pictures. So, jar yung gamit nila. Sabi ko na nga, dati we're using envelope budgeting method. Sila naman, they're using jars naman o garapon in Tagalog. Ang galing kasi may gamot, pagkain, matrikula, and kuryente. Pero, if you come to think about it, same lang din naman yung budgeting system. Labeling system din. Pero instead of using envelopes, they use the jars or garapon. And, marami dito, isa dito sa mga nabasa ko, sabi nila dito, na marami dito sa Pilipino ang nagpaplano at gusto yumaman, pero hindi alam kung paano simulan ang dream na yon. So, sabi nila, hindi kami marunong mag-ipon, hindi kami magaling sa pera eh. That's a big no-no. I mean, lahat naman tayo, in one way or another, siguro, tama, at one point, hindi tayo marunong humawak ng pera, pero, it's a big no-no to say na, hindi ko kaya matuto. Everyone can learn something new every day. And what's better way, what's the best thing to learn? Siyempre, yung pag-manage ng mga finances mo, di ba? So, very nice. Saka meron dyan halimbawa, depende sa sweldo mo, ang itatabi mo 20%, 10 to 20%, di ba? Ay, mga eksperto, okay, na pinasa ko dito, sabi nila, your monthly salary, dapat doon, natabi out of sa monthly salary mo, natabi mo doon is just 20%. 20% maximum. 20%. Saka, to start with dito. Pero ngayon, kung hindi mo kaya 20% ng salary mo, go for 10% only. And increase gradually. So, as your income gets bigger, syempre, yung savings mo dapat mas lumalaki rin. Pero, us personally, hindi lang kami nagsisettle for 20%. Sometimes we go for 30 to 40, yeah. Not 50%, 40%. 40% pinaka-maximum sa amin, So, Mm. the income namin, so out of that income, 40% doon, Tabi na savings agad. namin Yeah, agad. savings. And we try to live always within our means. So, kung kinikita mo, your way of living should only be here, not here. Yep. Because if you're here, you'll go broke, and basically it's gonna be a chaos. So guys, para sa akin personally, I find it, para sa akin lang, to read all those fiction books. Sa akin lang to no offense. So, I find it, for me, a waste of time to read yung mga fiction books, like yung mga sci-fi books, mga Goosebumps na ganyan, yung mga Mockingjay, yung mga Harry Potter na yan. I try to read what will benefit me, of course, and my family. And that's, of course, yung mga financial books, advices on how to grow and to basically magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip. Hindi yung puro
puro na lang supernatural na hindi naman makatotohanan, di ba? Tsaka dati, nung estudyante pa yata kami noon, pupunta kami sa Power Books para magbasa ng about sa financial talaga, yung mga, ano yung tawag doon? Yung, may binasa tayo nun Rich Dad, Rich Dad, Poor Dad ba yun? Oo, parang ganun. Basta nagbabasa kami para lang, doon din, nakatulong din sa amin yun, yung mga ganun. Gulat nga ako, inuwi niya pala yung binabasa niya kayo na. Pero maganda talaga, as in, try niya rin yan. Sabi nga dito, go sa ating mga goals. Ang pagpaplano ng iyong pera ay para isang paglalakbay at walang ibang paraan para simulan ang pagpaplano ng inyong paglalakbay kundi ang alamin kung saan ka pupunta. Ngayon, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, syempre hindi mo alam kung paano ka makakarating doon. Minumungkahi ni Alvin Tabanang, isang financial blogger, na isulat ang iyong mga layunin o goals at i-classify ang mga ito bilang short or long-term goals. So ano ba yung mga short-term goals? For example, sa mga estudyante, short-term goal, makatapos ng pag-aaral, ganyan, etc. Long-term goal is of course to go ahead and, be successful and, have a house or have, something, something long-term. You have to think ahead. Diba? Kaya nga kaya rin dati may nag-offer ng mga credit cards kay Heinz. Hindi talaga kami kumukuha, as in never ever kaming kukuha ng credit card siguro, no? Kung hanggat maaari, hindi talaga muna. Sa ngayon, ewan ko lang, or never talaga, kasi mas maganda i-cash mo na lang kasi wala kang problema, tapos interest pa, may annual fees pa, yung mga ganun. So, ina-avoid talaga namin. Kung ngayon, pag may gusto kami bilhin, at ayaw namin mabawasan yung savings namin, or what, nag-aantay talaga muna kami. Inaantay namin makaipot bago mag-share. Wait lang. Sabi dito, ipinapaalala ni Randall Chongson, isang rehistradong financial planner, na i-check lagi ang iyong mga gastusin kada linggo o kahit araw-araw. I-check na rin ang iyong ipon 2 beses sa isang buwan. Sa pag-check, isa-isip ang mga goals. Ang pag-check ng iyong progreso ay di lamang para sa iyong kaalaman, kundi pati na rin sa mas maengganyo ka sa pag-iimpok. Nahirapan siya magbasa kasi alam ko, hindi siya confident sa mga pinagbabasa niya kasi pag-iimpok. Kaya niya, hindi ko nahalata. Hirap na yun. Ay, naku. Anyway, yun nga, sana may natutunan kayo sa accounting shinare namin ngayon. Nakakatuwa lang magbasa. Babasahin ko rin yan later. Ayan. And ngayon, bukas na mag-start kami mag-fasting. Kakain ako mamaya ng ubusin ko na yung, peanut butter. Ito, I have something to share. Wait, isang share na lang ni Heinz para lang This one's pretty good. Okay, have dito. So, ipon. Alright. Kung ang mga Pilipino lang daw ay lahi ng mga magagaling mag-ipon, siguro mas mayaman ang ating bansa. Pero, di pa naman huli ang lahat. Maari mo pa namang baguhin ang iyong lumang paraan ng pag-iipon. May ilan kaming payo kung paano mag-ipon. So, here's the first one, okay? Wait lang. Ako nangangalaya kayo. Here's the first one. 10-20-70 principle. So, ano ba ito? Sabi dito, pinapayo ni Aya Laraya ng Peso and Cents blog na hatiin ang iyong kita sa tatlo. Ang tinatawag ng mga financial planners na 10-20-70 principle, as I said earlier. Ang 10% ng iyong kita ay dapat mapunta sa iyong emergency fund. 70% lang dapat ang iyong gagastusin. Samantala, ang 20% na natira ay dapat dumiretso sa iyong alkansya o bank. Ngayon, para mas madali, pagkakuha pa lang ng sweldo, agad ihiwalay ang 20% na ito. So, kumbaga parang tax, di ba? Let's say, for example, bago pa ibigay sa inyo yung sweldo nyo, di ba, nakita nyo, nakikita kayo ng tax. So, wala na kang magagawa kasi tatas na eh. So, you have to deal with whatever left you have. Yes. So, that leaves you with no choice but to live within your means. Kahit ako, nag-alkansya rin ako. Gagawa ko minsan 5 pesos, 10 pesos, 20, 50. Siguro, pinakamalaki kong nahulog sa alkansya ko 100. Ito na nga yung sabi ko kanina, di ba? Sabi dito, magsimula sa maliit. Sa pag-iipon, mahalaga na magsimula sa maliit. So, do your computations, okay? Magsimula sa 10% ng iyong kita or income. Na maliit talaga ito kumpara sa 20% na sinasuggest o nire-recommenda ng mga
financial experts. Kung lumalaki na ang kita, well, simulan na rin lakihan ang percentage ng iyong savings. Kung hindi pa rin naman kaya, siguraduhin lang na gawin mo itong regular. So, hindi pwede yung sa umpisa lang tayo, di ba guys? Pero promise guys, kasi ang dami namin talaga na pagdaanan sa mga ganyan. Well, here's one more thing. This one's really alarming. Hindi ako makasingit. Last na. Last na to, promise. Okay, last na yan. Huwag nang tumaya sa loto. Please lang kung naku po. Wala lang mo nakalagay. First of all, I wanna be safe. I wanna be safe here, okay? Gusto ko maging safe dito. Let me put a little disclaimer na wala namang masama kung talagang meron tayong extra. But what I'm talking about is kung yung itataya mo sa loto, isusubong mo na lang. Kakain mo na lang. Pambili mo na lang ng bigas. Pambili mo na lang ng delata. Diba? Huwag mo nang isugal yung 20 pesos na yun para lang itaya sa loto. Because 20 pesos, to tell you honestly, can go a long way. Sabi nga nila dito, basa! Tigilan na ang pagtaya sa loto sa pangkalahatan. Tigilan na ang paggasto sa mga bagay na hindi naman kailangan. Sa totoo lang, nasasayang lang ang 20 pesos na itataya mo sa loto. Yung iba nga, hindi lang 20 pesos eh. Ipambili mo na lang ng bigas, delata, o mabuti pang idagdag na lang ito sa iyong ipon. Oh, yan. Sa loto tsaka sa computer. Kasi di ba, minsan may mga kabataan tayo na na-addict sa computer or what. Okay lang yun siguro kung may extra. Pero yung pag dun mo na ihuhook yung sarili mo, isipin yun na lang yung 20 pesos, 40 or what. Will go a long way. As in, promise. Ngayon na-appreciate ko na yung mga ganyan, lalo na nagbabayad na kami ng mga bills. Dati, 20, okay lang yan. Bahala, bigay mo na lang or hayaan mo na lang. Pero guys, you know what? Ito lang naman yung mga ilan sa mga tips. Pero, don't ever forget na the first rule is to pray and to ask God for wisdom. Para matulungan ka sa iyong pag-iipon at sa iyong future at sa pag-manage ng iyong finances. Kasi guys, kahit mag-ipon ka na mag-ipon pero you don't have wisdom, wala rin. Wala. You know, di ba? Kasi aminin man natin ang hindi, our minds as a human being is very limited lang. Di ba? Our God is sovereign and basically He's the one who actually blesses us with wisdom. Technically, you don't need to be smart. You don't need, hindi mo kailangan maging matalino. Just wisdom. And wisdom only comes from God. Okay? Yes. So wisdom to make good and bad decisions, to know which decisions are good and which decisions are bad. So wisdom, ask God for wisdom. Pray, read your Bible, and ask for wisdom. Saka pag-pray ka, kahit saan ka pwede naman mag-pray. And hindi naman kailangan din pa-ulit yung prayer mo or what. Kaya minsan pag confused ka or sad ka or what, pray ka lang. Nakaganda rin ang feeling siya kasi God bahala sa'yo. Basta lahat, unahin natin si God. Yun lang naman talaga importante and lahat ng blessing. Nako. Yes. Basically, God will provide all of your needs. Tsaka kung may gusto kayo ngayon, patience lang kasi ibibigay talaga yun ni God in the right time. Kahit katulad nito, iniisip namin yung sa house namin, hindi namin na-expect dati, na. diba, gusto share, diba dati, yung ginawa natin, diba dati, sabi namin, gusto namin magkaroon ng car. Yeah. So, ang ginawa namin noon, nung nagka-work ako, working student pa ako noon, diba, nag-aaral ako sa hapon hanggang gabi. Tapos, just to share guys, working student ako noon. Ang shift ko noon sa work ko, call center ko sa Convergys. Ang shift ko noon, 2 a.m. hanggang 11 a.m. And then, pag out ko ng 11 a.m., matutulog ako ng mga 2 hours. Mga 2 hours. Tapos, may pasok ako sa Perpetual ng 3 p.m. Okay? So, from 3 p.m. hanggang 9 p.m. ang pasok ko. After 9 p.m., uuwi na ako. Tutulog ako lang siguro 1 hour or 1.5 hour. Tapos, gising na naman ako kasi papasok ako ng 2 a.m. So, it was hard. Pero dahil nga may goal ako, at ang goal ko ay makatapos, yun yung short-term goal ko. Kasi I know na parang dalian lang tong hirap na to na nararamdaman ko. Although, guys, to tell you honestly, mahirap yun. Yung ginawa ko na yun na work at night shift pa. Mahirap. That's crazy. I mean, nagka-vertigo ka. Nagka-vertigo ako. Pa-hospital ako doon. Pero, thank God, I'm still here. I'm still alive. I'm still doing my sharing and my testimony to you guys. And yun nga, awa ng Diyos, nakatapos, nakaraos. At ang ginawa namin noon, the next day, hindi na yung makakalimutan. The next day, after ko gumraduate, bumili na kami ng kotse. First car namin. Yung first car. First car namin. Pinag-ipunan namin yun. Mula na nag-work ako. Sabi ko, ito yung magiging gift namin sa sarili namin. Tsaka,
Tsaka, like ko kasi nasabi, yung sa ibang tao na wala tayong karapatan mainggit sa iba or what. Kasi tayo rin naman gumagawa ng buhay natin. So, kung nakikita natin na maganda yung buhay nila, wala tayong dapat ikainggit kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao na yun. Bago niya marating kung ano yung meron siya. So, sabi ko nga, instead of you checking on other people, instead of you na naiinggit sa ibang tao, well, do your part. Go ahead and fix your life, di ba? Kasi, imbis na sira-siraan mo yung tao na yun kasi naiinggit ka, hindi yun makakatulong sa buhay mo. Instead, alam mo yung sinisiraan mong tao, siya patuloy ang pagyaman niya. Ikaw, you're being there stuck with that crab mentality na. Kaya ito, may iiwan ka na rin dyan. So, the important thing here is that you have to have a change of mind, a change of attitude, a change of mindset. Open your mind, ask for wisdom so that your mind will be open and you will, diba? And then kung sa bahay ka lang naman or wala kang ginagawa, magbasa-basa ka ng or makipag-usap ka sa mga taong positive din, walang issue sa buhay na i-encourage ka rin para rin, diba, makatulong sa'yo. Yun nga sabi ko. So, yun nga, nakagraduate ako, nakabili kami ng kotse, so na-accomplish ko na yung goal ko. After that, sabi ko, tutulong ako sa kapatid ko, kay Warren, para makapagod ng pag-aaral. And then after he graduates, magpapakasal na kami. So nakatapos yung grade ko, at that time, tinupad ko na yung goal ko, another short-term goal for me na, hey, I wanna go ahead and marry my wife this time. So natupad yun, ito na kami, nakabukod na, and sabi ko, lahat na-accomplish talaga with God. So, whatever it is that your mind desires, you can do it. Pero hindi ganun kadali kasi may pagdadaanan ka talaga na minsan masya-short ka, na yun. Pero, kapit lang, have faith lang din whatever happens talaga. That's why it's very important to be always with God because your path will be directed and guided. That's for sure. I assure that 101%. You can quote me on that. So you guys, 12 minutes na for dadalang kami pero sana may na-share naman kami and natutunan kayo kahit pa paano. Ayan, sige guys, mag-ayos muna tayo. Matutulog mo to eh. Tulog muna kami. Tulog muna kami, ikaw lang. Ay, alam ba? Sorry. Ayoko muna matulog kasi matutulog na naman ako mamaya. Nag-render na pala ako. Oo, nag-render na siya. Hanggang next month na lang siya. So, again, while having said that, gusto ko syempre salamat ng Converges dahil sa pagbigay sa akin ng, chance to work with such a great company, to work with such great people there. I mean, malaki din ang utang na loob ko sa Converges. I was a working student, as I said there. At the same time, dahil doon, katas ng Converges, nakakuha tayo ng kotse, we got this small apartment and everything. Nakabayad ng bills. We were able to pay bills. So right now, I'm moving to, I could say, to the entertainment industry to, of course, advance my career and ito pa rin pa ang natitira kong goals para sa akin at para sa aking asawa. Saka maganda rin talaga mag-set kayo ng goals. Although, of course, since you have been with Converges na kumbaga yun yung naging comfort zone mo, pero of course, you always have to go out of your comfort zone and to be able to reach your dreams and, go out there. Face it, be a man. Tsaka syempre sa biyahe maninibago siya. Everything, as in, aalis talaga siya sa comfort zone niya. So, pero kaya yan, diba? Konting tiis talaga. Ganyan talaga, habang nasa earth ka, kailangan mo mag-work hard. Sige guys, sobrang daldal na namin. Babu! Hello, patayin ko na ilaw. Ayan, okay na, nakaidlip ako kanina, nakasumabay ako kay Heinz matulog. Kasi nga, sobrang pagod kahapon, tapos, diba, tapos yung allergy ko, pero ngayon okay na, wala nang allergies, so, wala na, thanks to, Claritin. Tapos, end ko na yung vlog ko, pumasok na si Heinz, end ko na yung vlog ko, bukas na lang, sobrang haba na, pasensya naging super daldalamin kanina, pero sana nakatulong naman kahit papano yung mga pinagsasabi namin. Ayan. So, salamat sa panonood, guys. Bukas mag-gym kami. Tapos, sa Thursday na lang kami magpaparehistro ng kotse. Kasi yun lang yung time namin. Kasi gym namin, Tuesday tsaka Wednesday. Yan. End ko na yung vlog ko para may edit ko na. Bye, guys! Ay, may i-greet pala ako. Wait lang. Ayan. Hi kay Ann Gaceta, kay Keith, Isabel, and sa asawa niyan si Owen na uuwi na daw soon.
Hello! Happy ako at magkakasama na kayong family. magandang pasok ng 2015 para sa inyo kasi mabubuo yung family nyo. Thank you po sa panonood. Thank you. Namamagay yung mata ko sa tulog. Anyway, bye guys. Ano ko yung vlog.